Hi mga ka-maestro! Welcome to my YouTube channel, Maestro Piano. And for today's video, magkakaroon tayo ng reaction video para sa naganap na Xiaomi Philippines Icon Concert sa MOA with the SB19. Kwento ko lang yung mga nangyayari sa atin as casual fan. And I want to congratulate myself dahil for the first time natin na maka-attend ng concert. As in, first time natin maka-attend ng isa sa mga namamayagpag na P-pop group dito sa Pilipinas, ang SB19. And of course, sinusundan natin sila sa mga ganap nila. During that time, dahil busy ang inyong lingkod na si Maestro, dahil alam niyo naman, ang buhay, pagiging negosyante, kailangan tayong kumayod ng kumayod. And then dahil naubusan tayo ng ticket for their final pagtatag dito sa Araneta, is gumawa tayo ng paraan, gumawa tayo ng solusyon para makita ang grupo. Hindi tayo nagpakabog, hindi tayo nagpatalo. Talagang pinuntahan natin, nakipagsiksikan tayo. Unfortunately, hindi ako naka-registered sa Xiaomi Philippines. Kasi sabi nung guard, in-approach niya ako kung ako daw ay naka-register na. So sabi ko, hindi pa. And then sabi niya, ay sir, cut off na po. So marami pa rin 18 na galing pa sa iba't ibang panig ng Luzon. Yung kasabayan ko na talaga nanlumo siya, na 18 from Bulacan, shout out doon sa mga magkasama. Ang dami pang alikabok niya sa buhok. Alam na siya ay nag-joyride or nag-angkas whatsoever. Appreciate natin yung kanyang effort and time para masuportahan ang SB19. Hindi tayo nawala ng pag-asa, inintay natin ng SB19 na mag-concert doon. Maraming mga performers and na-shock ako kasi yung mga pinapatugtog ko pala, sila pala yung kumanta nun. So, nakakatuwa lang kasi yung OPM is mas lalo nating niyayakap. Yung P-pop group is talagang ngayon natin niyayakap kasi, di ba, mahilig tayo sa mga K-pop kung saan pinapatugtog natin yung kanilang music and pinapatrend natin. Bilang Pilipino, tayo isa sa mga nagpapatrend ng music ng ibang bansa. So, what if tayong mga Pinoy, yakapin natin yung sariling atin and tayo naman ang magpasikat sa sariling atin. And that's why we have SB19. Na-excite ako kasi first time ko nga silang mapakinggan na 5. Nakakatuwa lang kasi napaka-lively, energetic, and yung todo support ng 18, sobra-sobra talaga. Support para sa ating mahalima. It's been a while when I met SB member sa Korea, which is si Estelle and si Justin. And nung Wish Bus sa Quezon City, pinuntahan ko naman si Pablo. I think napanood naman ninyo yon. And hindi ko pa talaga nakikita si Josh and si Ken. So syempre, ang dami nagtatanong ng 18 sa comment section and sa private message kung sino daw ang aking bias. So paano ako mamimili kung sino ang bias ko? Eh, hindi pa naman, kumbaga, hindi ko pa sila nakikilala at nakikita silang 5 and hindi ko sila nakikita live na mag-perform totally together. Yun, para napapagtanto ko na kung sino ang bet natin or pambato natin sa kanila kung tinatawag natin ay bias. So isa-isahin natin bago tayo magkwento during sa kanilang performance, live performance. Si Estelle, kumbaga ay pag nagsama kami, kapag nagbanding kami, napakakalog niya. Yung alam mo yung boses niya, parang ganyan. So parang pag nagsama kami is talagang kwela. Kasi kalog din naman po ako. So nagpapatawa. Justin naman is nakikita ko sa kanya ay yung smooth na galawan, yung medyo mahiyain. I don't think kung hindi ko naman, kumbaga ito yung sarili kong description sa kanila. So dahil kakikilala ko pa lang at kapapanood ko pa lang sa kanila, yun yung naging impression ko sa kanila. So si Justin, ayun nga, smooth lang ang galawan niya, medyo pababa, charot. Tapos, kumbaga sa kanya ay, nasa kanyang pagkatao, nasa kanyang personality, yung pagiging, kumbaga ay, yung parang yung ibang lahi. Kasi siya ay maputi, tapos para siyang gal. Si Pablo naman, poganda, pogi na maganda, kasi sa hair niya, yung kanyang personality, siya si Pinuno. I love his, personality naman, yung galawan niya. Si Josh, nagulat ako sa kanyang hitsura. Grabe yung niya. Grabe naman yun. Hindi naman ganun siya katangkad. Tapos nung binidyohan ko, naiinis nga ako sa video ko kasi sobrang labo nga eh. Na-shock talaga ako sa kanya. Sabi, siya pala yun. Si Josh pala yun. Ano yung nakita ko kay Josh? That is yung pagiging
pagiging swabe niya sa kanyang galaw, sa kanyang performance. Si Ken ay grabe yung yung astigin ng kanyang boses. Ang napansin ko lang sa kanya talaga, I love his voice, yung pagiging malagong, suabe. Tapos alam mo yung kilos niya, talagang suabe, talagang alam mo yun, paano ba i-explain yung kanyang pagkilos? Siguro serious na tao si Ken, kasi parang ayaw niya masyado na ma-expose, kasi sa like ko nakikita sa kanya is di ba? Naka-sombrero, talagang naka-jacket, tapos naka-sunglasses. So astig. Para sa akin, sa lima, si Ken ang naastigan ako ng sobra. Gusto ko yung kanyang pagkilos and how he deliver his performance. Yung kanilang performance sa MOA is incredible, amazing, and I think memorable. Kasi yung crowd, nakikita ko yung crowd, iba pala, sabi ko nga, iba yung live performance na nakikita mo sa social media, as in, feel na feel mo yung, alam mo yun, feel na feel mo yung crowd, feel na feel mo yung performance nila, alam yun? So sa mga 18 na timbahay, I hope na maramdaman ninyo yung naramdaman ko. Actually, isa lang po akong nanood doon, wala akong kasama kasi yung kaibigan ko is may work. So talagang sinikap ko na na mapunta doon, 'di ba? Kung siya ay 18, parang mas 18 ako ngayon, or mas fan ako ng SB19 compared na sa kanya, kasi kapag talaga ako ay na-addict sa isang grupo, sa isang artist, kumbaga ay minamahal ko, ina-appreciate ko lahat ng ginagawa nila, and then dahil nalaman ko yung story nila behind their success, doon ako na-inspired and na-motivate. Yung alam mo yung kokonti lang ang nanonood pala sa kanila during performance nila before, and then ngayon talaga ang dami ng guard. Diba, nakita nyo naman sa video ko na ang dami-dami talagang guard na umantabay sa kanila para pumunta doon sa event place. Kinanta nila doon is of course yung kanilang Gento, sobrang astig, sobrang astig talaga niya. Talagang energetic ang bigayan. Yung Bazinga, yung Mapa, ilang ba yung kinanta nila? Nahiya akong i-upload yung full video kasi nga yung quality ng aking video is nakakahiya. Pero sa mga katulad sa mga fans ng SB19, alam ko ma-appreciate ninyo kahit ganun pa man kalabo yung kuha ko. And then alam mo yun, hindi ako makapag-video ng maayos. Angalay kayang kuhaan sila kasi nakaganyan tapos nakatilhay ako, ang hirap-hirap kuhaan, tapos napakalayo ko pa, napakadulo ko pa kasi hindi nga ako nakapasok doon sa loob kasi late na ako. So grabe yung alam mo yun, yung habang nanonood ka, nakatulala ka na lang, nakaganito ka lang. Wow, isa lang talaga masasabi mo, wow, astig, wow. So sabi ko nga, nagkaroon pa ako ng hangover kasi may lakad pa ako kinabukasan, hindi talaga ako nakaalis kasi nga sleepy, sobrang pagod, tapos may himatay pa ako kasi nga sakit-sakitan ng likod ko sa pagtayo. For almost 4 hours akong nag-antay doon. How much more? Yung mga 18s ay salute. As nakakahanga talaga yung mga 18 na nag-post sa group na 11 PM ando na sila nag-aabang. Samantalang ang performance ng SB19 is alas 4 onwards. Ay dumating ang SB19 8 PM na ng gabi. So akalain mo yon, nag-antay sila for them. So ganun pala nila kamahal ang SB19. And kaya pala sila minamahal ng mga Pilipino is because of their talents, their personalities, and yung astigin nilang pag-perform. Grabe yung naging transformation nila ha. Sobra. Addict ka na. Yung parang kape lang na na-addict. Na-addict ka na, tapos hahabol-habulin mo sila. And yung pinakang goal ko talaga doon is mapanood ko silang 5. Kasi nakita ko na yung 3, si Pablo, si Justin at si Estel. Si Ken at si Josh na lang ang hindi ko pa nakikita. So kaya kahit ako'y busy nung Saturday is pinuntahan ko talaga sila. Appreciate mo ang bawat ginagawa ng SB19 and I hope suportahan pa natin yung SB19. And sa pamamagitan ng social media, sasabi natin yung nararamdaman natin kung paano tayo napapasaya ng grupong iyon.
Hindi lang naman because of their their hitsura, kung bakit hinahangaan natin. Hindi lang naman yung pagpe-perform ang hinahangaan natin. Isa lang yun sa mga hinahangaan natin. Kung bakit sila hinahangaan ng karamihan, especially ng mga kabataan like me, is because their story. Kung paano sila nag-start. Ikukumpara ko yung ginagawa ko ngayon sa kasalukuyan at sa ginagawa nila or ginawa nila before. So parang may pagkakahawig ang story namin. So ups and downs, may naniniwala, may hindi. So may rejection, may kumbaga hindi natin alam kung sila ba ay nakaranas ng pinagtatawanan. So which is nagre-reflect nangyari sa kanila sa buhay ko. So that's why yun yung nagustuhan ko sa SB19 kung bakit sila hinahabol-habol. Kung sino bang mag-aakala na isang casual fan na talagang totally si Stella lang yung kilala ko because of sa The Voice generation ko siya napapanood, hindi, alam ko naman yung grupo ng SB19, but hindi ko alam kung ano yung buhay nila at kung ano yung pagkatao nila. So alam ko lang sa pangalan. So ang ginawa ko is search, nanunood, patuloy pa rin kinikilala. Unlike sa iba na talagang kilala na silang 5. So mahal 5. So, nag-start ang aking pagkahanga sa kanila because of my friend, si Elmer, shout out. So, sad to say, hindi po kami nakabili ng ticket para sa final. Inubos ng mga scalpers. Inubos nila, nakakainis. At nagbebenta ng mahal. Ganun pa man, nakapanood naman ako sa kanilang concert sa MOA. And thank you Xiaomi Philippines sa opportunity na ibinigay ninyo para sa SB19, of course, sa mga katulad kong tagahanga nila. Sabi ko nga kay Elmer, dapat pinagsikapan namin na magkaroon ng ticket sa Araneta kasi iba yung pakiramdam kapag nasa live ka at kapag kasama mo yung 18. Sobrang iba. Unlike kapag ikaw ay nanood sa social media, sa live, or sa record nila, ma-appreciate mo, pero mas ma-appreciate pala natin kung tayo ay naroon mismo sa event. Sana ay merong kapwa ko 18 na isama ako at pagbentahan ako or hindi sila man matuloy, i-contact ako para ako na lang yung bumili sa ticket. So I need to, kasi si Elmer dapat kasama talaga, and dun ko marirealize, and kapag nangyari yon for my entire life, ngayon lang ako makakapanood ng concert at ang SB19 ang masusuportahan ko. Swear, first time ko to. And I hope na may mga kapwa ako mabubuting puso dyan na halimbawa may lakad sila or ibenta naman ninyo yung scalpers ng mura yung binili ninyo, pero dapat legit para kaming mga taga-suporta ay full support kami sa SB19. Na i-follow ninyo ang aking page, Maestro Quijano, para sa mga video sa SB19 and sa iba pang content na pwede kong i-content. And I hope you like this video. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Maestro Quijano. Bye! Thank you!